Ang isang testimony ng isang balik Islam, subhanallah. Itong mga kapatid natin na nagsiyakap sa Islam, huwag natin silang mamalitin. Tayong mga tausog, kalagan, mga balik Islam dyan. Actually, nung nabasa ko yung about kay Sheikh Muhammad Ali Granaderos, nalungkot ako sa mga comments ng mga ibang mga katribo ko, ng mga tausog, mga masasama ng mga dila. Kung iisipin natin mga kapatid, itong mga nagsiyakap sa Islam na ito na nasa akhir zaman, itong sa mga huli ng panahon, sila itong pinapalit ni Allah Ta'ala sa atin na mga pinanganak tayong sa Muslim na mga magulang at Muslim na kapaligiran, pero hindi tayo nanindigan sa Islam. Tinatatakot natin na sila yung pinalit ni Allah Ta'ala sa atin. Hindi ka ba nahiya kay Allah? Nagiging teacher mo na, nagiging ustad mo na ang dating sumasamba sa kayo at bato. Di ba? Yun ang dapat wake up call sa'yo. Samantalang ikaw, umalis na yun sa pagsamba sa kahoy at bato, ikaw naman bumalik ka sa bundok, nagdasal ka sa patay. Hindi ba katangahan yan? Hindi ba yan ay napakalaking impertinentehan? Paano mong makakain yun? Sa isipan mo, dating nagdadasal kay Buddha yan, dating walang Diyos, nakasumpong ng katotohanan sa tawfik ni Allah, kagaya ni Abu Bakar, kagaya ni Umar, kagaya ni Uthman, kagaya ni Ali. Lahat ng mga sahaba, dati silang mga musyrikun. Mga musyrik sila. Bago sila nag-Muslim. Mga musyrik sila, mga kapatid. Pero anong nangyari? Niyakap nila ang pananampalatayang Islam. Nang mahanap nila, masumpungan nila ang katotohanan ng Islam, hindi na nila ito iniwanan. At tignan mo, naging mga ulama sila. Ang mga sahaba naging mga khiyarul khalq, pinakamaiinam sa lahat ng mga nilikha after ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At hanggang ngayon, binabanggit natin sila at nagtatarabdi tayo sa kanila. Bakit inyo mamaliitin itong mga... ganon din ang sitwasyon nila. Sa time ng mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa kanila noon na hadithul ahad bil Islam. Mga bagong yakap sa Islam, bagong pasok sa Islam. At yung mamalitin, balik Islam lang, walang pamilya lang. Wag! Si Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, nung ang mga sahaba ay nagsasalita sa kanilang mga nasab, sa kanilang mga pinagmulan, ako ay kagaling sa Banu Hanifa, ako Bani Tamim, ako sa ganito. Salman, dahil si Salman ay isang Persian. Siyempre, wala siyang anumang nasab, anumang mga pinagmulan, di siya Arabo. Anong sinabi niya? Sabi niya, laysa li aban illa al-Islam. Wala ako iba, sabi niya, magulang liban sa Islam. Pawulid to Farisiyan at pinaganak akong Persian. Kasi sa Islam, di tayo tumitingin sa Arabo, sa hindi Arabo, sa Indonesian, sa Malaysian, sa Maranao, Maguindanao, Tausug. Hindi yan ang importante. Hindi yan. Wala tayong mahanap sa kitab at sa sunnah tungkol dyan. Wala. Bakit? Dahil itong mga tribo na ito at nasyonalidad, nilikha ni Allah Ta'ala upang magkakilala. Alin? Sa banner ng Tauhid, andyan sa aya, andyan sa Suratul Hujurat. Kulang na lang, masampal tayo ng katotohanan na ito. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. At ginawa namin kayong mga nasyon, mga bayan, mga tribo, nasyonalidad, lahi, lipi, upang kayo ay magkakilala. Saan daw magkakilala? Sa isang akida, sa isang tauhid. Huwag nyo sasabihin na hindi importante ang akida. Mas importante ang tribo. Naku, walang kwenta ang tribo mo kung wala ka sa Islam. Magiging para ka rin Quraysh, Banu Quraysh. Para ka lang ding mga Arab noon na wala naman, hindi niyakap ang Islam. Ganon din. So ang importante dito is walang iba kundi ang takot kay Allah, ang tauhid.